Ayan. So, doon sa nagtanong sa atin kung nagpa-renovate na daw ba tayo ng property na nakuha natin kay Pag-ibig. Oh yes, nagpa-renovate na po tayo. And, alam niyo, nagastos ko guys is nasa 500 plus. Sa renovation lang to ha. So, ngayon is 2025. Nagpa-renovate ako ng August 2025 hanggang September. So, mahigit isang buwan siya. So, I think isang buwan mahigit. 1 month and 1 week. So, yan guys yung napagawa ko. Nasa 500 mahigit din kasi yung nagastos ko dyan. Ipinalabas ko kasi yung, ito, nakikita nyo, ipinalabas ko yung ano niyan, yung hagdan. So, ipasilip ko sa inyo yung loob. So, ito yung loob natin. So, pininturahan lang natin and then, yan, inayos nila yung taas niya ng ceiling. And then, pinalagyan natin siya ng 2 rooms dito. Etong CR na to, as is to, same pa lang din. And then, doon sa loob naman, nilagyan natin siya ng kusina and then laundry. So, itong 2 room yan. And kasama rin to, pinalagyan natin siya ng yung ganyang gate lang. Dati kasi ganito yung style ng bahay. And then, binago nga natin, iniba natin yung kulay. Yan, ganyan yung klase ng bahay. Pero, binago natin, ginawa natin siya. Nilagyan natin ng mini gate. And then, yung pintura din. Pinalabas ko rin yung, niya. Ito yung grills natin. Ito yung progress before. Nung ginagawa pa, pinalagyan ko siya ng, dito. Pintan. Then yan yung sa loob pa, wala pa mga pintura. So ito pa yung style niya dati. So ito bago na tong bintana na to. I think nasa 3,000 mahigit ang isa niyan. So wala pang libo. Yan, inayos din nila yung daanan ng tubig natin para hindi magkaroon ng problem. Ayan ito yung progress niya. So, ito guys yung bahay noong nung bago pa lang. Inilabas pa lang tong hagdan. Kasi nasa loob kasi ang hagdan yan. So, ito, meron siya ditong pinto. So, pinalagay ko siya dito. And then, ito, walang bintana dito. Nagpalagay din ako ng bintana. And then, yun, may kwarto na doon. So, yan, naghukay din sila ng ating poso na. So, pagdating naman sa taas, yan, nagpalagay din ako ng CR dyan sa taas. And then, ito naman, parang pinalagyan ko siya ng labasan. Parang bintana lang to. Ganun. Ito naman yung progress pagdating dun sa ating hagdan. Yan, yun sila ito yung sa baba na to, no? Yan yung pinagawa ko. So, ito yung dati nung wala pa. Ito yung pintana, ganyan. Ito, may pinto pa yan before na ipinalipat ko nga dito. And then, ito yung hagdan before na hindi pa siya nagagawa. And then, yung bintana na to, hindi na to nagamit. Kaya pinalagyan ko dito ng sliding window. So, yan yung mga progress ng mga trabaho dun before noong pinapagawa ko pa lang si bahay. Ito na nga yung bahay niya sa labas. And then, yan. Ganyan. And then, ito na. Pagpasok mo ng loob, ito na siya. Ito, nilagyan ko lang to ng hindi siya tiles. Tapos, 2 kwarto, ganyan. Then, ito, meron din nilagay na submeter. Tsaka, ito yung isang sa kwarto. Yan. Sa taas to, ito yung CR. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo na parang daanan ng hangin, ganun. So, yan yung sa second floor. Yun. So, yun yung progress niya. So, nasa 500 plus po yung pagpapagawa ko niyan. Kasi, medyo malayo yung gumawa. So, kailangan magbayad din ako sa kanila ng transpo. Siya rin kasi yung mapagkakatiwalaan ko pagdating sa pagpapagawa ng bahay. Kasi, malapit sila sa akin. So, yan din talaga yung isa sa reason para matibay talaga yung pagkakagawa. Kahit medyo, syempre, pricey kasi kasama na nga yung mga biyahe nila. So, babayaran ko rin yung gasolina nila pagka nagbabiyahe sila. So, isa rin yun sa binayaran ko. Inabot din po ng nasa 500,000 mahigit yung aking nagastos. Pero ang contract price namin is nasa 300 plus lang. Kaya lang sa akin kasi yung gamit sa bahay. So, lahat ng mga inidoro, ganon, yung mga lababo,
Yan, sa akin po lahat yan. Kaya inabot siya ng nasa 500 din. Tapos yun nga, hindi rin kasama sa contract namin yung pagpapagawa ko ng mga bintana, which is dinagdag ko rin siya sa mga expenses. Basta total nasa 500,000 pesos din yung nagastos ko doon sa pagpapagawa. At sa nagtatanong kung napakalaki naman ng pera ko at ang galing ko at nakapagpagawa ako, guys, hindi po yun, hindi po yun cash. So, nangutang po ako kay bangko ng pagpapagawa ko ng bahay diyan sa atin sa Pilipinas. So, nangutang po ako kay bangko, meron siyang 12.9% interest doon sa inutang ko. Pero, syempre, sa part ko kasi, magkano bang binabayaran ko monthly? So, 3 years to pay siya. I think nasa mahigit 12,000 yung binabayaran ko. So, 3 years to pay yun. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 12,000 yata ang mahigit binabayaran ko. Kung hindi ako nagkakamali. So, yun, ganun yung ginagawa ko. So, ganun yung ginawa ko sa property ko. So, baby step muna tayo, no? So, ganun talaga, guys. Ganun talaga kapag ikaw ay may pangarap. So, wag nating ibigay lahat sa pamilya natin. Although, alam naman natin, pare-pareho tayo na ako, kagaya ko, nagbibigay din ako sa parents ko. Ang nanay ko may sakit din. Matanda na rin sila, nasa 69 and 67. So, magsi-70 na rin yung nanay ko. And then, syempre, lumalabas na rin yung mga sakit. Kaya lang, syempre, kahit maliit na portion para sa sarili mo is magtira ka. For example, sa kagaya ko, kahit inutang ko yung pinagpagawa ko nung bahay na yun. Pero, at least, 'di ba, yung after ko matapos yun, yung inutang ko na yun, so sa akin na yun. Kung baga, isa na siya sa tutulong sa akin para sa mga bayarin ko, 'di ba? Parang passive income ko na siya. And then, I do hope na pare-pareho tayo ng maging mindset, So, simulan natin, baby step lang muna tayo. So, kapag wala tayong baby step, wala tayong maaabot. Kasi, pare-pareho lang tayo na nasa level lang. Yung, alam mo na, yung buhay natin, level lang tayo, di ba? So, hindi naman tayo pinanganak na mayaman, kaya tayo yung gumawa ng paraan para umasenso kahit papano. 'Di ba? Medyo taasan natin yung ating pangarap. So, I do hope na masubaybayan nyo yung progress natin and kasama ko sana kayo sa maging progress ko. No? So, sa lahat po, syempre, explain ko rin sa inyo kung paano magpaupa ng bahay, kung anong ginawa ko para mapaupahan ko yung bahay. And, sana, tune in lang kayo, no? So, huwag kayong madadala na magtambay dito sa bahay ko. Yun, ganun. Sige, thank you. Bye-bye.